Okay, maalala ko yan, yung mga ginagawa natin, may mag-doble kasi, siya po namin bilang siyang bida namin sa Pinita, TV na, Home Alone. Ano po kadalasan ginagawa niyo sa set doon? Ginagawa sa set. Minsan, tagamit kami. Ito lang kami kasi papalipas ng maghapon magdamag eh. Pag wala kami taping, ito lang kami na nandun kasi ano ko na kasi yan eh, pali post ko na rin yan eh. Sige, nandun. Kayo na po. Ang kaano yan, simula yan, baka 2 araw kami naglalaro eh. Matagal oh. Sige po, Sana po may naintindihan kayo. Sa kalaman niyo po, mga kapatid. Abangan niyo na lang yung subtitle sa YouTube. Text mo na lang daw. Sa mga kapatid ko, si Presley po, ay bata pa po ako, kasama ko na. Siya po yung talagang may hawak ng bag ng tatay ko. Kumbaga siya talaga yung kasama ng tatay ko maski sa bahay namin. So ito mga may alam na hindi ko alam. So kahit tanongin ko ngayon, wasplok. Wow! Wala pa rin alam. Sige, Presley, text mo na lang ha. Sinabi mo. Kasi Hindi ko siya talaga pinamalita. 15 sunog baga, 4 lang po ang nakita, 2 baldado pa. Yan po, wala tayong magawa, ganun talagang buhay. Sa totoong buhay po, natutunan kay Tito Dolphy. Kasi doon susuko na po ako sa batang entablado po ako talaga. Nag-stand-up comedy ako, naging Menkelly Brothers, Jack and Boy. Alam po ni Tito Dolphy yan. Hello? Hello? Hi? Yes. Sabi Tito Dolphy, tuloy mo yan. Alam mo, anak ka rin ng artista. Mas mahirap ang entablado kaysa sa camera. Kaya tuloy mo yan. Kasi talagang bibitaw na ako dahil parang puro ganun na lang. Ang hirap po bumiyahe, show, gano'n. Kaya yun, sabi Tito Dolphy, sige. Minsan nung nangyari, sumalangit na yung partner ko, kilala niyo siguro yun. Isa rin po member ng Home Alone Dariles, si Budoy, si Bentot Jr. Remember Bentot Jr.? Wala na rin po siya. Sumalangit na Ayun, nag-iintablado kami ni Bentot. Sabi nga Tito Dolphy, okay, tuloy niyo. Minsan nagkasabay kami sa embassy, kukuha kami ng pasaporte, kaya lang hindi po natuloy. Gawa ng may konting problema sa kanya, gano'n. Yun, sabi ko, Tito Dolphy, paano ba ito? Wala akong trabaho eh. Sige, pumunta ka sa taping. Makikulo ka doon sa mga sulog baga. Sabi Tito Dolphy, pwede yun? Pwede, sige, sabihin mo ako. Ayun, hanggang sa nasama ako sa sulog baga. Hindi ko alam na sulog baga minsan totoo rin pang iniinom nila. Nagoyo pa ako, kala ko tubig. Yung pala totoo. Ayan. at dyan po nagtatapos sa ating press con. Maraming salamat po sa pagpunta. Kaya sa opisina na pinapasukan ni Mang Kevin. Ito po ang kauna-unahang show ko kaya sobrang malapit po talaga at iba po talaga. Very special po sa puso ko ang Home Alone. Siyempre dito po ako natuto ng maraming bagay. I've learned so much about showbiz. Sila po naging unang showbiz family ko. I have built long-lasting friendships na tama yung sinabi nila, matagal na kayo hindi magkita pero pag nakita kayo parang walang parang walang araw na hindi kayo nagkita. Nandun pa rin talaga yung bond. Masaya sa taping lalo-lalo na po kapag naaabutan pa namin sila or meron kaming may eksena sa bahay. Pero yung gusto ko pong ma-share sa inyo na alaala, nakaka-share ko lang kay Kuya Monkey. Siyempre ako po ay galing Cebu. Pag sinabi mong wig, ito yung wig na kinakabit mo lang sa ulo mo. So meron pong eksena na sa sobrang excitement ko, sabi ko kay Tito Bernie, sumalangit ako, sabi ko, Tito Bernie, sasabunutan kita kunwari ha. Sabi, hindi, wag, nakawig ako. Hindi ko tatanggalin, sabi ko ganun. Pero sinabi niyang wag. So nung eksena na, kunwari, sinasabunutan ko siya. Ang pula ni Tito Bernie noon, hawak-hawak niya yung kamay ko. Oh my God, nung nag-cut, sabi niya, it will bleed, gaga.
So sabi ko, oh my God, tapos sabi ni Tita Sita, don't worry, nagkaganyan na din ako kay Tito Dolphy before, ganyan. Tapos, explain sa akin, naka-weave pala kasi yung wig. So nga naman, no matter what, baka nga naman mag-bleed nga naman, dumugo. Hindi ko po alam ang gagawin ko noon. Bago pa po ako noon. So, nagpasama ako kay Joy Mina. Sabi ko, samahan niyo ako sa dressing room ni Tito Bernie. Nag-sorry ako, tapos yun, niyakap naman niya ako, pero hindi ko na po yun nakalimutan. So every time na meron mga memories na, oo, yun talagang tumatak sa akin, bukod sa Hizons and Saymada ni Tatay, pag madaling araw. Pero yun po talaga kasi nasabihan po ako ng gaga. Oh, at dahil dyan, nalaman ng press ang sikreto ni Bernardo Bernardo. Nakawin pala siya. Pinilit na ibalik dito kahit na ako'y nagtatago na doon sa Cavite. And I'm really, really so happy and so grateful to you, Direk, and of course, Consi Vandals, and of course the family. Kasi kung hindi naman muli pumayag yung family, hindi naman nila ako tatanggapin ulit. And ako po, yung pinaka-memorable kong day doon sa dating Home Alone ay yung aking first day. Kasi, I grew up watching Tito Dolphy and Bernie, who were both stars. Okay, but of course Tito Dolphy is a legend, okay? He's not just a great character actor, but he's a legend. And all of a sudden, I had to be the boss. So yung hirap doon, hindi ba, parang, and si Tito Dolphy, nakita niya yung mukha ko na in awe ako sa kanya. Yung parang, Diyos ko, hindi ko sukat akalain makakaharap ko itong taon to. Diyos ko, and then suddenly I'm there having to be the boss. And so, hindi ko alam kung anong klaseng acting ang gagawin ko. But it was Tito Dolphy who said, no, just do it. You're the boss, you be the boss. And from there, tinuloy-tuloy ko nga yung pagiging boss, and that worked out because he was so welcoming and so, he didn't care that, I was just from Repertory Philippines and whatever, and he's a legend, and he's always been that inspiring to all of us. And pag tinatanong ko nga sa noon Tito Dolphy, ang galing naman naging career mo, no? And talagang sunod-sunod yung mga hit mo and all this. And he just told me, just keep on and be good, sabi niya ganyan, at whatever you're doing, because you have to, first and foremost, also pray, to God. And I'm so grateful na nandito si Tita Nova dahil si Tita Nova ang talagang nakakapit sa Diyos, okay? Sa aming lahat, siya yung talagang nandyan to remind us all to pray and have faith. But it was Tita Dolphy also who told me that. Kasi sabi niya, alam mo, mas maraming magaling pa sa akin ng mga artista na nakasama ko and all this, pero hindi sila pinalad. So, it's also a matter of opportunity, of having people who are kind enough to help you and give you that chance, that first chance, and for even Tito Dolphy, his second chance. Okay? Kasi naalala mo yung sitwasyon ng Tito Dolphy, nandun siya sa Amerika, and for a while he was really, messed up because pinanindigan niya yung kanyang love of life na si Jaja. Okay? And he came back and he said, you have to remember to pray because everything being equal. Okay? Magkasing galing kayong lahat, magkasing pareho kayo ng effort. The only thing that matters is luck. This is what he told me. And so I wanna also tell you that this family is also the most prayerful family that you will find anywhere in showbiz. And I'm very grateful to be here and for all that I learned through them. Thank you. Love you all.
Is that years ba tayo? 12, 13, no? Ang dami naman talaga namin mga eksena na talagang memorable. Pero ito i-share ko lang sa'yo, one of the most memorable. Alam niyo naman ang boyfriend ko lagi sa Home Alone, si Q. Hindi ba? Mga si Q lahat. Pero ang tumatak talaga sa akin, na hindi ko makakalimutan, naging boyfriend ko, si Rostom Padilla. Oo. Alam mo, nung nag-guest si Rostom Padilla, alam mo, na-crushan ko siya talaga. Kasi ang gwapo. Kaya tumatak siya sa akin. Kaya lang, nakita ko siya nung, eto lately, bibigandang hari na siya. Natuwa naman ako sa kanya dahil he found another life. She found another life na. Yun. Isa sa mga tumatak sa akin kasi talagang ang gwapo ni Rostom Padilla noon. At saka, ako ang tumanggi sa kanya. Wow. Dahil, itong si Richie, si Tito Babalu, sinusulan ako. Roxanne, ang gwapo niyan. Hindi ka tototohanin yan. Niyaya ako magtanan. Hindi ko sinipot. Kasi akala ko, hindi ako tototohanin. Yun. Kaya tumatak sa akin yun. Yun yung kwento ni Roxanne and Rostom Padilla. Yun. Thank you.